Hello everyone! So welcome back to our channel. So in this episode, tuturuan ko kayo kung ano yung mga sites or mga pages sa Facebook na pwede nyong ma-applyan if nagsistart pa lang kayo na maging VA. Okay. So bago nyo gawin to or bago kayo mag-apply sa mga sites na 'to, make sure na napanood niyo yung video ko on how to make a resume kasi hindi kayo makakagawa ng accounts sa mga 'to if wala kayong resume na ready. Or hindi naman kayo makaka-submit ng application niyo if wala kayong resume. So make sure that you have that handy, okay? So marami pang ibang mga sites bukod dito pero ito lang yung suggestions ko kasi ito lang yung na-try ko dati. So ito lang yung mare-recommend ko kasi ito lang yung mga sites na familiar ako. Okay? So let's start with Indeed. So ito yung itsura ng Indeed. Just continue with Google. I'm just making sure na na-record ko 'to kasi yung pangalawang record ko na 'to, eh. Okay. So ito siya, nakagawa na kasi ako ng video kanina kaso walang audio so inulit ko. So nakapag-setup na ako ng account but if not, then you click Indeed and then mag-login kayo and then click on login using Google. Gano'n lang naman and then i-click your Google and then after nun, dito kayo mapupunta sa page na 'to and then meron kayong option na i-set up yung profile niyo dito, sa profile, ito. Kailangan niyo talaga ng resume. So if you don't have one, there's an option for you to build a resume here from Indeed or you can upload the one that you already have. And then marami pang ibang details na hihingiin sa'yo yung Indeed. So if galing ka sa call center, eto talaga yung website na madaling makahanap ng client kasi mostly mga client dito or mostly mga company dito is parang corporate siya. Merong Transcom dito, merong iCorp. So ano siya, madali siyang pasukin, parang gano'n. So skip mo muna, kunyari ako kasi wala pa naman hindi naman ako magsasabit dito. So lagay mo yung name mo, of course. Straightforward to guys ha. Phone number and yung address mo, yung upload ka ng picture. And then make sure also na yung picture mo sa resume mo, gaya ng sabi ko sa last video ko, dapat naka-professional photo ka do'n kasi ika-copy yun ni Indeed. Qualifications, all of that. And then after nun, after mo ma-set up yung account mo, eto na yung parang job, page nila. So hanap ka dito ng gusto mo, customer service kunyari, ayan, lalabas yan lahat diyan. Kunyari ito, malalaman mo yan diyan if work from home ba siya o hindi, ayan, lahat andiyan na. Remote customer service experience, service agent, okay. Andiyan na lahat. So basahin niyo, kasi if ang dami niyong sinasabit na application in a day, nakakalimutan mo kung ano yung in-applyan niyo. So make sure naman na basahin niyo yung job description para, you know. So ito, remote customer service siya. So remote. So you can work from home if this is the case. So puwede 'to if customer service ka. So again, if you're just starting out, then it would be the very first suggestion ko kasi ito yung pinakamadali. Next one is online jobs. Ito din yung maganda. Pero yung online jobs, meron kang mahahanap na ano dito, na direct client. So na-explain ko na yon, yung direct client guys, it's just you and the client. There's no middleman or HR, walang ganon. It's just you and him or you and her. So it is easier to work if ganon yung set. Kaso mahirap yun hanapin, so that's why. So if gusto mo ng direct client, makakahanap ka talaga niyan dito sa online jobs. So if gusto mo nun, try mo dito. Okay, so how to set it up? Click on sign up if you don't have an account yet. So click on sign up. Okay, there. Ayan. So, ayan, maraming mga okay, eto. Kailangan mong mag-verify ng account mo. So ito yung mga kakailanganin mo dito. Yung profile mo and verification, ayan. Kailangan mo din mag-upload ng resume.
resume, and then kailangan mong ipasa 'to. So, at test score, learn how to take it, meron 'yan dito. Check niyo na lang yung page. At ilalagay niyo yung screenshot dito and then i-ve-verify 'yan. It would probably take 24 to 48 hours or more. Makaka-receive naman kayo ng email pagka gano'n. So, next one is virtual staff. So, ito sa virtual staff naman is register now. Ito yung account. Ay, oo nga pala guys, after nito, ilalagay ko lahat ng link sa comment section para naman mag-copy paste na lang kayo. Okay, so register now. It's the bottom part of the page. And then this is what's going to pop up. You fill it out, your full name, your email, phone number, very straightforward again. It's not that complicated. And then identity verification. So I think for this part, kailangan yung mag-send ng ID verification, or yung iba kasi naghahanap pa ng bill for proof of billing. So baka ganun din. Just be ready. Okay, next one is we have Upwork. Hindi ko talaga ginagamit yung Upwork. Meron akong Upwork pero hindi ko siya ginagamit. It's because kailangan mo kasi ng connects dito. 'Pag nag-apply ka ng parang bayad mo siya. Kunyari maghanap ka ng work, 'di ba? Maghanap ka ng customer service na na jobs, gano'n, or executive assistant na role. May mga job postings 'yan diyan, and then may mga corresponding required connects din siya na kung magkano yung kailangan, ganyan. So, 'pag nawalan ka na ng connects, hindi ka na makaka-apply, and then you have to wait again for another months kasi meron silang free connects, 10 connects yata every month, or kailangan mong bumili. So, hassle nun, wala ka pa ngang trabaho and then magbabayad ka pa ng connects, you know? Marami namang ibang sites na na free lang, ba't mo pa kailangang magbayad? So, gano'n. 'Yun, so but Upwork is there if you wanna use that, and that's your choice. You click on sign up. It's the same thing. You have to fill it out. Freelancer looking for work, and then continue with Google. Same thing. Ayan. And also, guys, as what I've mentioned on my previous video, it's best talaga na meron kayong email na designated lang siya sa work. Para alam mo yung mga parang ano ba, parang para malinis yung lahat ng trabaho mo na in-applyan, dun lang siya papasok, hindi na siya mako-combine sa mga home credit mo, mga gano'n. Para isa lang siya, ayan. So ito siya, ito yung Upwork. Lagyan mo ng name, and then create my account, ayan. Straightforward din siya. It's easy to set up the account. Kaya hindi ko maintindihan but yung iba hindi makapaghanap ng hindi ko sinasabing hindi makahanap ng client kasi mahirap maghanap ng client. Pero yung bang makahanap ka ng tawag dito, makahanap ka ng a-applyan. Ang dami kasing website guys, kailangan niyo lang i-utilize yung ChatGPT para makahanap ng link, or kailangan niyo lang talaga maghanap, gano'n lang siya. So, good thing ngayon meron ng mga VA, well, like me, na gustong mag-share ng mga ganito. Kasi dati nung nagsa-start ako talaga, ako talaga yung naghanap. Like, wala pang ngang ChatGPT nun, eh. Like, search lang ako ng search, looking for ganito, ganyan. Ang hirap nung nagsa-start pa lang ako. Anyways, okay, so after nun, ito siya, answer a few questions and start building your profile. So, you have to build your profile pa pala. Yun, get started. Ayan, mga question, ganyan. Answer nyo lang. Hindi naman mahirap. Basta walang math. Okay. So, next one is people per hour. Ito siya. Very easy din siya. Lagyan niyo yung profile picture niyo. So, sabi ko 'di ba, gawa kayo ng headshot na professional. Kahit AI, okay lang 'yan, basta magkamukha lang kayo. Kasi kailangan 'yan dito. Para maganda naman. Ang pangit naman siguro 'pag nag-apply ka ng trabaho ta's yung background ng, yun ng profile picture mo is nasa pool ka. Ang pangit nun, guys. So, job title, huwag niyong kalimutan 'to, please. Yung skills niyo, and then yung about yourself, describe mo konti. ChatGPT ka, utilize mo yung ChatGPT dito, puwede rin 'yun.
and then yung hourly rate mo. Okay. Next one is Coconut VA. So ito yung sabi ko dati na 'pag nag-apply ka sa kanila, they would require or they would send you a template that you're going to use for your resume. Ayaw nila ng ibang template, gusto talaga nila yung Coconut VA na template. So ito yun siya. So, find a job, Philippine-based talents. Meron din palang international-based talents, gano'n. Eto siya, basahin mo 'to. If feeling mo match 'to sa hinahanap mo, then click apply for this job. Please make sure na binabasa niyo yung description kasi baka yung hinahanap pala data entry tapos nag-apply ka, eh, di tanga-tangahan, 'di ba? Try natin click 'to. Kasi gano'n din, basahin niyo rin and then click apply if gusto mo. Okay, next one is brunt work. So, may mga tao na gusto magtrabaho in the morning. Ayoko kasi ng morning shift, eh. Hindi talaga ako hiyang sa morning, gusto ko talaga gabi. Ewan ko kung bakit. Nakakapagod din kaya 'pag gabi, pero ewan ko bakit gusto ko talaga yung gabi. Hindi ako kasi sanay na mag-morning shift, so ewan ko. Anyways, if you're looking for a morning shift, maraming Australian clients dito sa brunt work. So, try nyo 'to. O gusto niyo talaga maging tao, magtrabaho in the morning, then try niyo 'to. So eto siya, paano ba nag-start? Okay, eto. Simple lang siya, gano'n lang. Wait, let me start from the beginning. Okay, so eto yung page nila. So lahat ng 'to guys, meron silang page din sa Facebook. If you wanna check reviews there, you can check it on Facebook as well. So eto siya, 'pag open mo ng website nila, ito yung makikita mo. You click browse open work opportunities. And then ganito siya. Yung brunt work is agency siya. So, 'pag nag-apply kayo sa kanila, ipe-pair up nila kayo sa mga client, gano'n. Magkaiba sila sa Indeed. Ang Indeed kasi is just like it's just a platform na mahahanapan niyo ng trabaho. And then if nag-apply kayo sa isang company diyan, yung company mismo yung mag-i-interview sa inyo, hindi yung Indeed. Gets niyo ba? Yung brunt work kasi agency siya. So, may mga HR diyan and you're gonna be paid by brunt work if you work with them. So, gano'n. If you get the clients from them, then parang sila yung employee niyo, hindi ang client mismo, gano'n. Yun yung hindi direct client, okey? So, eto siya. And then find your next job. You can search for the job that you want here. So, let's just use an example, customer service. Eto siya. So, merong mga choices diyan. Okay, try nyo 'to, check nyo, basahin nyo. Ito meron silang HMO coverage, ganyan. And then gano'n, apply kayo. Gano'n lang siya. And then bantayan niyo rin yung email niyo guys, Diyos ko. 'Pag nag-apply kayo ng trabaho, check niyo rin yung email niyo from time to time kasi merong company na very responsive. Sila ng email na kailangan niyo mag-take ng exam or test. Tapos within 24 hours kailangan makumpleto niyo, eh, hindi kayo nag-check. Oh, eh, di tanga-tangahan na naman, gano'n. Okay, next one is Phyllis Song. Phyllis Song, I guess is Asian, I think. Phyllis is her name and Song is her last name. It's cute. So pag open mo ng page nila or ng website nila, nandiyan na lahat ng mga work or ng open jobs nila. Nandiyan na rin yung rate para siguro wala ng questions. And then they provide training as well. That would be helpful for you. Ayan. Okay. So next one is my outdesk. So my outdesk.ph, click apply now. So hindi na sila nagre-require ng account I think because of this. So tip lang guys, meron kasing mga virtual assistant or mga gustong maging virtual assistant at sinasabi agad na kailangan ko talagang hindi ayoko maging VA kasi wala akong laptop, wala akong headset, wala akong ganito, ganyan. I know na ano siya, parang big step siya kasi kailangan mo you need to have your own equipment. Pero hindi naman kailangan guys na sobrang mahal at sobrang high-end. Yung makapagsimula ka lang. Kasi di naman nila alam na 3 GB lang pala yung ano mo. Pwede ka namang manghiram sa trabaho mo. But make sure, this is just when you were just applying ha.
Like if nag-apply ka ng trabaho, hindi naman kailangan mag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mo talagang bumili ng laptop. You can just borrow from your friend and then if na-hire ka, saka ka na bumili, 'di ba? Para may aasahan kang sahod, gano'n. Like this, they require 8 GB of RAM and 16 GB required for marketing, blah, blah, blah. Bakit alam ba nila 'yan sa interview? Hindi naman, 'di ba? Gano'n. So 'yun, ano muna, manghiram ka muna sa friend mo para lang matapos mo yung interview and then if nakapasa ka, o edi bumili ka 'pag may pera ka, gano'n. Okay, so for my outdesk, eto siya, personal information, just fill it out. It's like an application form lang, straightforward, basahin niyo, and then you upload your resume here, PDF format. Make sure naka-PDF guys, Okay, tell us about yourself, a little bit about yourself. Puwede niyo nang i-copy yung bio niyo sa resume, paste niyo dito or use ChatGPT on this one. Okay, meron ding mga page sa Facebook na puwede niyong ma-applyan. Look for virtual assistant page. Merong mga virtual assistant dun na naghahanap yung mga client nila ng VA din and they're asking for recommendations, gano'n. So, nagpo-post minsan yung mga VA dun. Check niyo din dun kasi ano, para direct client na siya, hindi na siya mahirap pasukin, ganyan. So, once again, make sure na maganda yung layout ng resume niyo. Kasi yung iba, kunyari, mga ganito, mga Indeed or mga online jobs, yung iba sa kanila, if sobrang laking company, it's AI graded. So, if ang pangit ng resume nyo, kahit ang ganda pa ng qualifications nyo doon, auto-reject siya. So, sayang. Hindi naman mahirap gumawa ng resume, guys. Use Canva. It's free. It's just a simple edit. So, just do it. Kasi mag-invest kayo sa resume lang kasi, you want to get sorry, get the client and get an interview. So, gandahan niyo yung resume niyo. Okay, so hindi naman lahat kailangan ng profile, yung iba kailangan mo lang mag-submit ng applications talaga. Um, wait, ano pa ba? Okay, so eto lang yung mga suggestions ko guys, kasi ito lang yung mga na-try ko dati. Kaya alangan naman mag-suggest ako dito, hindi ko naman alam. So next time, 'di ba meron akong video na interview tips directly from my client. So I'll try to make another video, interview tips directly from a VA. Might be from me and another VA or one of my VA friends. I-interviewin ko or parang mag-uusap kami and then we will share with you ano ba yung mga questions na tinatanong lagi sa interview. Make sure din na pag nag-apply kayo sa mga 'to, chineck niyo yung job description at yung website. Kasi like online jobs, eto, 'pag nag-apply kayo sa kanila, mostly nilalagay nila yung ano nila, wait, let me give you an example. Eto, meron silang minsan nilalagay nila yung link ng website nila. At siyempre if marami yung ina-applyan mo in a day, hindi mo na mache-check yun. And then 'pag nag-interview tatanungin ka, "What can you say about the company? What do you think?" Blah, 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 hindi mo alam. Kasi hindi mo naman talaga chineck. So, just make sure you check their website and maybe make a note just for yourself na 'pag naka-receive kayo ng email from them, you know what to answer, 'di ba? Okay, so 'yun lang guys. I will post more videos about this tutorial if you like this. Please subscribe on my YouTube channel. If meron kang kaibigan diyan na gusto rin maging VA, baka makatulong 'to sa kanya. Please send it to them and maybe tell them to subscribe on our YouTube channel as well. Leave a comment below. If meron kayong topic na gusto nyong sagutin ko, comment kayo sa baba. Sasagutin ko yun para sa inyo. And then message me on Facebook as well if you have other questions. Willing ako sumagot. Follow me on Facebook as well for more. Okay? Thank you so, so much again for watching. Subscribe. Thank you.